Yo, what's up guys? Vince Dizon, nako, kurakot ka rin pala. Alam nyo, yung mga ina-appoint ni Bongbong Marcos, kapag korap, no, tanggap agad yan. At ang yabang yan kapag nakaupo na sa pwesto. Pero kung hindi ka naman korap, mga mag-iisip yan ng 10 beses. At kapag tinanggap nila at hindi sila sumunod kay Bongbong Marcos at sa mga nakapaligid kay Presidente, gagawin din mag-resign ka na. Pipiliting mag-resign para mapalitan. At yung mga in-appoint, no, na nabisto, nabanggit yung pangalan, na issue sa korupsyon, ang ginagawa, pinagre-resign, papalitan lang. Kapag kasi nag-resign, ayun, parang papalakpak yung mga tao kay Bongbong Marcos. Buti na lang, tinanggal ni Bongbong Marcos. Hindi po yun ang purpose. Para mawala na yung issue na yan, mag-resign ka na at papalitan ng bagong magnanakaw ulit. Ganun lang po yung ginagawa, di ba? Itong si Vince Dizon, nakausap ni Congressman Libiste, at nung September nga na nakakuha si Congressman Libiste ng kopya ng data ng lahat ng mga insertions at allocables ng mga mambabatas at mga secretary, undersecretary. Nag-usap pala sila nito ni Congressman Libiste at ni Vince Dizon na ayon kay Congressman Libiste, sinabi ni Vince Dizon na isa sa publiko niya yung data. Isa sa publiko niya, sinabi sa kanya yan. Kaya hintay ng hintay, biruin mo, September, mag-New Year na ngayon. Hindi na nakapaghintay si Congressman Libiste. Noong naupo si Vince Dizon, maraming bumilib dahil ang dami niyang sinasabi. Sinasabi pa niya, no, nung pumunta siya sa mga site na mga ghost project at mga substandard, sabi pa niya, hindi tao ang gumawa nito, hayop ang gumawa nito, di ba? Yung mga ganyang. Pero ang mga DDS vlogger, tinatawag siyang boy talkies. Yun naman pala, kurakot ka rin pala. Kaya wag nating kalilimutan yung kasabihan na action speak louder than words, lalong-lalo na kay Bongbong Marcos. Wag niyo pong titignan yung sinasabi ng ating presidente, ni Recto, yung mga cabinet member. Wag niyo po silang pakikinggan. Ang tignan niyo yung kanilang gawa, yung kanilang action, yung kanilang ginagawa. Yun po ang mas maingay kaysa sa salita. Etong si Vince Dizon, kausap ni Congressman Libiste, lalaki sa lalaki, na nangako siya na ilalabas niya yung data na yan. Hindi niya ginawa. Bakit? Maaring, sabi ni Congressman Libiste, maaring hinarang siya ng mga mambabatas. Kung naharang ka o nagpaharang ka, ano yan? Meron bang abutan yan? Kaya sinasabi kong kurakot ito, si Vince Dizon, maaring may bribery dyan. Corruption po yan. Bakit mo hindi nilabas ang data? Porke napakiusapan ka? Hindi siguro. Mayroong involved na pera dito. Ganun pa man, so far, bago lang siya sa DPWH, wala pa siyang literal na corruption talaga. Pero coming 2026, dyan na po natin malalaman. Ngayon, kaya ayaw isa publiko ng mga buayang congressman especially, itong data na to. Actually, yung iba naman, on public naman, ang mga data. Nasa GAA. On public ang GAA. At yung website ng DPWH, nandyan naman yung iba, pero yung iba wala. Ngayon, ano naman ang kakayahan ng isang ordinaryong tao na magsaliksik? Halimbawa, dito sa distrito nila, ilang bang pondo? Magkano bang pondo ang natatanggap ng congressman nila? Yan po yung itinatago ng kanilang mga congressman, lalo na kung wala namang pagbabago sa mga lugar nila.
According kay Congressman Libiste, umaabot sa 50 billion to 60 billion from 2023 to 2026. Yan po ang allocable insertions, ang mga napupuntang budget sa bawat distrito ng congressman. Pero syempre hindi kasama dyan yung mga nasa oposisyon, kagaya ni Pulong Duterte, hindi binibigyan ng budget yan. Sila Congressman Ungab, sila Erice, at si Congressman Libiste, according sa kanya, apektado na yung budget ng distrito nila. Ngayon, kung ito'y matutuklasan ng mga tao, ng taong bayan, na, aba, congressman, meron ka palang natanggap na 50 billion dito sa distrito natin, pero parang wala namang kaming nakikitang pagbabago, wala nang lubak-lubak pa rin ang aming kalsada, mayroon kasigurong substandard na flood control at wasak-wasak na ngayon. In short, yung pera nasaan? Kaya itinatago ito o ayaw isa publiko ng mga congressman. At ito'y sinusunod ni Vince Dizon. Ibig sabihin, ikaw Vince Dizon, hindi ka para sa bansa, hindi ka para maglingkod sa taong bayan. At hindi ka rin kampi sa amin. Kampi ka sa mga magnanakaw. Yung pagprotekta, no? Pagtatakip, pagtatago sa mga pagnanakaw ng mga congressman at ilang senador, yan po ay korupsyon din. Kung ikaw ay pinuprotektahan mo ang magnanakaw, magnanakaw ka na rin. Hindi man literal na may ninakaw ka, pero involved pa rin dyan ng pera. Hindi naman po pwede na makiusap ka lang. Ay, kung ano, Vince Dizon, wag mong ilabas. Hindi naman pwede yun. Pero, nailabas pa rin ito ni Congressman Libiste dahil meron siyang kopya. Ano? So, kaya lang, tinatakot siya ngayon. At maaring meron na rin siyang death threat. Pero tinatakot siya na hindi mabibigyan ang kanyang distrito ng pondo. Umaabot sa 50 billion hanggang 60 billion. Yan po ang nakukuha ng mga district congressman from 2023 to 2026. So, tignan nyo na po yung inyong congressman kung magkano ang nakuha. At sa isang taon, hindi ito bababa ng 15 billion. 15 billion dahil sa 3 years, 50 to 60 billions. Kumbaga, 15 billion pataas. Yan pala ang nakukuha ng mga congressman. Pero hindi lahat, no? Siyempre yung opposition, hindi nila bibigyan. Mga swapa nga yan. Sa kanila na lang, para na nakawin nila. Kaya yan ang tanong, Vince Dizon. Bakit hindi mo isinapubliko? Ibig sabihin, magnanakaw ka rin. Dahil kinampihan mo yung mga magnanakaw. Sabi nga natin dati pa, ang i-appoint, o kapag ang presidente ay corrupt, magnanakaw, ang i-appoint niyan ay magnanakaw din. Kaya yung mga in-appoint, ito galing kay Congressman Libiste ng mga ASEC, USEC sa Department of DPWH na nung pag-upo ni Vince Dizon ay nabisto agad ito ni Congressman Libiste at tinanggal. Ganun lang ginagawa. Dahil na-issue, nabanggit yung pangalan, tatanggalin. Para kunyari, talagang nilalabanan nila ang korupsyon. Pero wag ka, papalitan lang ng bagong magnanakaw. Yan, matagal ng pattern na nangyayari yan. Ganyan yung style nila. Believe din naman ako sa kanila. Ang gagaling nila magnakaw. Ang gagaling nila umisip ng paraan para paano may divert, paano malihis ang issue. Ganun pa man, nalalaman na bibisto pa rin sila ng taong bayan. Sa tulong na rin ng ibang mga mabubuti at magigiting na mga congressman at ilang senador na talagang handang ipaglaban at itaya yung kanilang pwesto. Matanggal man sila, wala silang pakialam. Basta kung meron silang nakita, ilalabas nila.
Yan po mga talagang parang bayani na. Pinapalakpakan po yung mga ganyang congressman at mga senador. Okay, advance Happy New Year po sa inyo lahat. See you next time. Bye-bye.